Praise the Lord. God bless you all. Beloved, serve our Lord. At tayo po pinagkasa ng langit. Sa ating pinakamahal na Panginoon, yung Kristo na tayo patuloy ang lumayan, gabayan ng ating Diyos na buhay. Opo, dakila mapagpala, mambanal sa langit, sa mga pangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahala para sa Kristo na pinagputupan ng mga biyaya. Sa punang dalangin tayong taong nilanisan. Aming minamahal tinagalan, Pastor Evangelista, William and Kapapagkat. Isa pa kami nagpupunin ng pasalamat sa bawat yugto na aming panalagawa pinagparte ng isan. Sa iyo patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tuwing o Diyos at Luya. Subalit bago po yan sa kanyang buong pagpapababa, iminang kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pupulang pagkakasala, pagsanasa sa kalooban, patawaran mong pao sa amin o Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang aking wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dahil yung spiritual para sa iyong kamaraanan, natindihan na aming iniibig ng mga paguhan, mga bisita, mga tatiyan, maging sa aming live podcast viewers, sa aming samot panalangin, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, at aming pinagkapisang sinasaway ang lahat ng hadlang nagkaaway, devils of hinders and dungeon and believe cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord, in Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal po sa Kristo at ulit sa lahat ako muna ay nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakilan at pagsamba sa ating pinakamamahal po sa Kristo na pinagpupunan ng mga pagkapala, and to give the honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Lord Pastor Evangelist Meda, the end time of the Lord of God, beloved son of our pastor, and we always treasure remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Lord Pastor Lisa Meda. Greetings and respect to all the beloved children of Meda family here in the Philippines as well as in USA and Canada. Sa lahat po natin mga kapamagaw, sa lahat ating ibig ng mga kapatiran, sa lahat ng ibig ng mga bisita tulay, maging sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the rare Pablo God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, God preserve life. As a true children of God, we should ask of God to deliver us not only from evil people, but also from the evil one. As our greatest enemy, he seeks to snare and destroy us. At magsabi, praise the Lord. Ang ating dakilang sa buhay, mga inibig ko, ay nagliligtas. Kaya nga tayo bilang kanya mga tunay na anak ng inibig ko, dapat nating hiligin sa ating dakilang Diyos na tayo po iligtas hindi lamang sa masamang tao, kundi pati na rin sa kaaway ng ating pinakamamahal noon, inibig ko, ang kaaway ng Diyos. Kaya bilang ating pinakamatinding kaaway, nais niya tayong bitakin at silain at wasakin, inibig ko. Subalit, dahil tayo po ay meron itong Diyos sa pinaglilingkuran na sinasama sa pinagkatuhanan at meron tayong itong pastor na nangalaga sa atin, inibig ko, andyan lagi ang mapagpalang kami ng Diyos na nagligtas sa bawat sa atin. Kaya sabi ng Biblia, dito po sa verse, at dito po sa Psalms 140 verse 1 and Psalms 98 verse 2, kaya nilaman po, awit 141 at awit 128. Book of Psalm chapter 140 verse 1. Deliver me, O Lord, from the evil man. Preserve me from the violent man. The book of Psalm chapter 98 verse 2. The Lord hath made known his salvation, his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen. Mga ito ko, 40 versikulo 1. Iligtas mo ako, O Panginoon, sa masamang tao. Ingatan mo ko sa marahas na tao. Dito po sa awit 28, ang talakay 2. Ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang pagliligtas. Ang kanyang katuwiran ay pinakikilala niya niyang lubos sa paningin ng mga bansa. Purihin natin dahil sa buhay, dahil sa kapatid, and God bless His word. So, mga inibig, napakaliwanag na sinasabi ng kalugan, banal na kasulatan, ipinakikilala
ng ating mabait na Diyos sa buhay ang kanyang pagliligtas. Ipinakikilala ng mahal na Panginoon ang kanyang katwiran sa lahat ng mga bansa. At tayo pinagpala mga inibig ko sapagkat sa gawang ito, itinuro sa atin ng ating minamatirakalan na pastor upang tayo po ay makatiyak na andyan lagi ang pagliligtas ng Diyos na tayo po lumakad lagi ng katuwid-tuwiran. We have to walk uprightly in the sight of a loving God, inibig ko. Lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos yung buong katapatan, may inibig, sapagkat sa ating nabasa, inibig ko, na iligtas mo ako, O Panginoon, sa masamang tao. Ingatan mo ako sa marahas na tao. At ito po'y nangyari sa bawat sa atin, mga inibig ko. Hindi lamang po pinagaling ang ating mga karamdaman, mga inibig. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, mga inibig ko. At nandiyan laging dakilang proteksyon, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lamang sa masamang tao, maging sa mga karamdaman, sa mga kalamidad, lagi tayong iniligtas ng ating mabait na Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord. Subalit alam natin lagi may ibig ang ating kalaban, it's just a roaring lion, may ibig ko, just katulad isang leon na matungal, handang manila, may ibig ko, upang wasakin, bitagin tayo, yung ating pananampalataya, may ibig ko, upang mag-whip ang iyong pananampalataya, upang hindi ka magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, pag tayo po'y laging magtitiwala sa sampalataya sa isang Diyos na buhay, inibig ko, na itinuro sa atin ng propeta ng Diyos, ng pastor ng ating mga kaluluwa, mga inibig ko, nandiyan lagi mapagpalang kamay ng Diyos at ibigsi upang hindi makapagligtas, mga inibig ko. Alam pag sabi, praise the Lord, sa mga napakinggan natin mga patutuwa kanina, mga inibig ko, kung paano sila iniligtas, iningatan ng mahal na Panginoon, maging sa pagpupuli, mga inibig ko, iniligtas, iniingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Maging kanyang father, ating preacher, may inibig ko na kung saan ay halos mabali, maputol na yung kanyang wrist, may inibig ko, sapagkat ito mamang class doon na nabasa na ng kanyang nabandon, may inibig ko, andun, nawalan halos buhay, pero nandyan ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatiran natin, may inibig ko, sa parte ng Cagayan de Oro, may inibig ko, na kung saan ay nakusunatan ng isang security guard, hindi nagbigay ng pera at mga kapatid, siya po sinyatgan, harap-harapan, may inibig, wasak ang kanyang damit, may inibig, pero yung antawan, iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ba, sabay sa Lord, kapatiran natin, sa parte ng Bulacan, mga inibig ko, isang taho vendor, na kung saan ay dahil sa kanyang matapat na paglilingkod sa ating malapon, madaling nauupos yung kanyang taho na binibenta doon sa kanilang lugar, mga inibig ko. At isang araw, sabi ng isang mama na malaking katawan, sabi niya, huwag ka na pupwesto rito. Ayoko na makita ang inyong pagmumukha dito bukas. Sabi na natin mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Pero kinabukasan natin natin mga kapatid. At habang nag-iantay siya ng mga customer niya, kasi po ay nagpupuri din, hallelujah, praise the Lord. At nakita na siya ng mama na nagpanta sa kanya. Sabi sa kanya, sinabi ko sa iyo na huwag ka nang pupunta rito. Kaya sinugod siya ng mama na yun, may inibig ko, at meron siyang yung double plate na 29 na made in Batangas, may inibig ko. Mahaba yun. At pagkakita natin mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Sabi yung ating yung kanyang yung mama na nagsabi sa kanya, hallelujah, hallelujah, praise the Lord ka pa. Walang magagawa, hallelujah, praise the Lord mo. At pagsabi ng gano'ng mga inibig ko, inundayan ng sunod-sunod na saksak sa katawan natin mga kapatid. Habang siya sinasaksak sa kanyang katawan, panayang hallelujah, praise the Lord niya, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ano po ang nangyari mga inibig ko? Anong nangyari? Yung panaksak ng mama na yun, mga inibig ko, na marahas sa tao na yan, ay nabalugtot. At siya mismo ang natakot, kumaripas ng takbo, siya na ang hindi nakita doon sa pwesto na yun. Binigyan ng takot ng ating pinakamamahal na Panginoon. So na makarami pagliligtas ng ating mahal na Panginoon, ating isa-isahin, napakarami tayo mismo sa ating mga sarili, naranasan natin ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa atin. Simula nang tayo lumakad ng matwid at sinagawa natin ng buong katapatan ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi natin alalahanin, may ibig ko, ang ating dakilang Diyos sa buhay. Sa iyo Diyos noon ngayon, pagpakarit hindi nagpapago. Kaya pag ikay nagtiwala dyan, mga inibig ko, kahit anong armas
na ginawa ng tao sa mundong ito ay walang hindi mangyayari sa iyo. Ano ba sabi po dito sa Hebrews, dito po sa SI 54:17 and Hebrews chapter 13, verse 8, and lamang po. The book of the prophet Isaiah chapter 54, verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, said the Lord. The book of Hebrews chapter 13, verse 8. Jesus Christ, the same, yesterday, and today, and forever. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, 54, versikulo 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at ang bawat tila na gagalaw laban sa iyo sa katulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kalulatian nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Hebrews, kabanatang 13, versikulo 8, si Yesu Kristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, magpakailanman. Purihin ang ating pinakamahal sa mga kapatid. Ating mo ng palakpakan ng ating Diyos sa buhay. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamahal na panahon. Evasyo Pesulo! Dearest Jesus, is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago kailanman. Yung ating Diyos na nakilala, mga inibig ko na pinakilala ng ating pinakilala ng pastor, inibig ko, itong propeta ng ating mahal na Panginoon, itong pastor ng ating naluluwa, na kung saan siya ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago noon at hanggang sa mga oras na ito, mga inibig ko, ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili, mga inibig ko. Kaya, tama, sabi na ba na kasunatan na walang ginawang almas ng tao ang magkatagumpay sa mga anak ng Diyos. Pag ang katwiran ng Diyos ay nasa sa atin, mga ko. Kaya pag tayo lumalakad ng ayon sa katwiran ng Diyos, isinagawa natin ang katwiran ng buong katapatan without any material salvation, but rather with open heart, mga ko. Nandyan lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na panahon. Proven na po yan, mga inibig ko. Almost 24 years ago. Celebrate na naman natin by October, mga inibig. Ang victorious speech ng Talipong Sulu na kung saan natanyag hindi lamang sa bansang Pilipinas ang kapangyarihan ng pagliligtas ng ating mahal na Panginoon ng ang mga abusaya, panibigyan yung kanilang mga armas nila ay hindi nagtagumpay sa grupo natin mga pastor, prayer warriors, mga inibig ko. First day pa lang binabaril na sila, mga inibig ko. At dahil nakita nila ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, mga inibig, sila ay naniwala na Diyos natin ay totoo. May Masya Besalo, isinama pa natin yung 2 weeks military assault ng past government natin mga panahon na yan, may inibig ko. Na tayo po ay ginawang sacrificial lamb na doon, may inibig. Isinama na doon sa pagbabomba doon sa mga abusayap, may inibig. Subalit, may inibig ko, yung mga bomba na binabagsak dyan, day and night, may inibig ko, yan po ay hindi nagtagumpay sa lugar, sa grupo natin ng pastor, sa pagkakapagsak yung bomba na yan, mismo yung mga sundalo at sila nagsasabi, malaki yung radius na tatamaan noon, mga inibig ko. Subalit, pag malapit na babagsak doon sa lugar ng ating nilalaki natin mga pastor, and the 12 warriors, mga inibig ko, yung bomba lumilis doon sa malayong pumuputok, iniligtas sila ng ating pinakamamahal na panahon. Pero Masya Besalo, nakita ng buong mundo ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagliligtas ng ating pinakamahal na panahon, sapagkat ang ating mga pastor lumakad ng katuwid-tuwiran sa harapan ng ating pinakamahal na panahon na yun ang ipinamana naman sa itinuro sa atin, ating naman pong sinagawa, mga inibig ko. At tayo mismo nakaranas tayo ng mga grabing pagliligtas, pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. And we are in the last days, perilous time. Redeeming the times for the days are evil. Tayo na sulit panahon na mga inibig ko ang nagbabadyang mga kalamidad, mga inibig. Mga bagyong malalakas, mga inibig ko. At ang mga lindol. May warning na naman ang Pilipos, mga inibig ko.
dadako sa bansang Pilipinas, mga inibig ko. At maging ang bansang Japan, last 2 days ago, mga inibig ko, nagsabi sila ng magkakaroon sila ng mega earthquake. Oh, 320,000 kaagad mga patay sila. Sabi nila, estimated nila, pag mag-strike yung malakas na dito sa kanilang lugar. Subalit tayo, wala tayong dapat ipangamba. Diba, sabay-salo? Sapagat ang ating pinaghahandaan kung paano tayo maglingkod ng mga tuwiran, minibig ko. Kaya nga, kung ang katwiran, sabi ng banal ng kasulatan, ay nasa sa atin walang armas, kahit nuclear weapon yan, sabi at minamagil ka ng pastor, hindi yan tatalab sa akin, mga inibig ko, sapagat meron Diyos na magliligtas sa bawat sa atin. Pero ba, sabay-salo? Subalit, mga kapatid, kung hindi mo pa sinasagawa ng 70%, ang banal na kalooban ng mahal na panahon, nandiyan pa rin ang mga kahinaan, mga galit buot, mga inibig ko, mga bagay na hindi kinalugdan natin mga panahon. Ito na tamang panahon. Isagawa mo ng katuwid-tuwiran ang banal na kalooban ng ating dagdag sa buhay. Palakpak mo ating pinakamahal na panahon. Sabay-salo! At may papala ang banal na kasulatan, mga inibig ko. Kung nais natin makamtan lagi ang pagliligtas sa mahal na panahon, huwag na huwag po tayong magpapabaya. Kapag pag tayo nagpapabaya, mga inibig ko, para tayong gawin na mabuti naman na panahon, at ikaw ay lumihis, maglingkod sa ibang Diyos, mga inibig ko, lilipunin tayo ng ating malapanang sabi ng balang kasulatan. Dito po sa Book of Joshua, chapter 24, verse 20, kanilawan po. The Book of Joshua, chapter 24, verse 20. If you forsake the law and serve strange gods, then you will turn and do you hurt and consume you. After that, you have done you good. Dito po sa Josue, Kapitulo 24, versikulo 20. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawin kayo ng kasamaan at lilipunin kayo pagkatapos na kanyang magawang kayo ng mabuti. So yan po yung napakaliwanag ipapala sa bawat sa atin. Hindi dito pinag-uusapan kung tayo po pimilangan ng mahabang panahon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya kung tayo po yung magpapabaya, huwag na mag-expect ng pagliligtas, pag-iingat ng Diyos. Sapagkat walang Diyos ang mag-iingat sa atin, mga inibig ko. Yung uling, babalik ka sa dati mong sinasamang Diyos na nakikita, mga inibig ko na wala ng pong kabuluhan, yan po'y karumar-dumar sa harapan ng ating mahal na Panginoon, yan po'y pagsama sa demonyo, sabi ng Revelation 9:20, mga inibig ko. Kung hindi ka man sumasamba, hindi ka man bumalik dyan, at sinasagawa mo naman, nakakagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi kinunod ng Diyos at pagbibigyan pa natin yung ating mga pita ng laman. Mga inibig ko. Sadyak na bagay din yung pagsamba sa Diyos at mga inibig ko. Sabi ng mga kasulatan. Pero ba sabi sa law, sapagkat pag tayo po ay nagpapaya, pagkatapos tayo gawa ng mabuti, lilipunin ka ng ating malapanod sa pamamagitan ng mga kalamidad, mga salot, mga inibig ko. Lahat ng salot sa banal na kasulatan ay maaari ipugsusay ng malapanod pag hindi ka paglingkod ng katapatan sa ating malapanod. Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating dagdag sa buhay na dapat natin gawin upang patuloy natin na i-preserve ng Diyos yung ating mga buhay, yung pagliligtas ay patuloy natin maranasan hanggang sa kanyang nalapit na pagkabalik. Ano po sabi po sa Diyos sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2, kaya lamang po. First book of the Corinthians chapter 15, verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan. Amen. Basa ba sa law? So napakaliwanag, mga inibig ko. Kung ating pong iingatan ng mainam, ng matyaga ang banal na salita ng Diyos na pinangaral ng propeta ng ating pinakamalapanahon sa bawat sa atin, ito yung ating panghawakan, ingatan natin ng mainam. We have to meditate the word of God day and night, mga inibig ko. Kaya ang banal na kasulatan dito, mga inibig ko, ito yung ating magpintuhan pag tayo po yung laging nagbabasa ng banal na kasulatan, sundin yung ipinangaral natin, tilaglago ng mga pasok, mga Bible study, ating bilagod ng
natin ng mainam, mga inibig ko, yung mga tinuro sa atin, ating mga magulang sa ating mga beloved children, Lord and the family, panghawakan po natin ang banal sa Diyos. Sa bakit napakinggan mo, hindi ka naman manampalataya, hindi ka naman sasampalataya. It's no use, mga inibig ko. Kailangan pag sumampalataya ka, 100% na pananampalataya, mga inibig ko, upang patuloy natin, maingatan natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Oh. Sapagkat totoong napakaharap na ng pagbabalik ng ating nagalang Diyos sa buhay. Kung paano mga inibig ko sa panahon ni Moses, mga inibig ko, mga Israelita, noong panahon na yun na kung saan ay talagang parang nawala ng pag-asa pagkat nakita nila yung mahabon ng mga sundalo ni King Pharaoh sa kanila, mga inibig ko. Oh. Kaya parang sinisisi pa. Si Propeta Moses, dinalo po kami ito para kami ipapatay dito sa lugar na ito. Subalit ano sabi ni Moses, mga iniibig ko? Oh, kanya po, Exodus 14:13, kanya lamang po. The book of Exodus chapter 14, verse 13. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Dito po sa Exodus Kapitulo 14, versikulo 13. Sinabi mo sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tingnan niyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo. Ngayon, sapagkat ang mga Egyptyo na iyong nakikita, ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Purihin ang ating pinakamamahal po. Ito po ang pinagagawa pa ng ating daklig sa buhay upang makita natin lagi ang pagliligtas ng ating mahal Panginoon. Huwag kang matakot. Oh? Stand still, mga inibig ko. O kaya nung sila sumampalataya sa propeta ng ating mahal Panginoon, yung propeta Moses, mga inibig ko, ayun, yung mga humabon ng mga sundalo, tinapunan ng mapunang tubig na yan, na nahati, mga inibig ko, at sila po'y walang nakatanan. Hindi na nila nakita kailan mga inibig ko. Tayo, ang ating mga kaaway ngayon, mga inibig ko, ay yung po ating po mga kinakarap ng mga pagsubok, trials, persecution, mga inibig ko. Subalit kung tayo po ay huwag matatakot, sasampalataya sa mga sinasabi ng ating minamatinig na pastor, ang kanyang banal na bukas sa ating panahon ng ngayon, mga inibig ko, sadyak na bagay, tayo po ay matatatag, palakpakan po ating pinakamal na panahon. Pero ba sabi sa Lord, kaya ingatan natin na mainam ating laging iti-treasure ang banal na salita ng Diyos. Mga inibig ko, panghawakan natin ang banal na salita sapagkat itong malapit ang pagbabalik ng ating malapanan. Anytime now, rapture will take place any moment, mga inibig ko. Kaya panghawakan natin, lumakad tayo na lagi na ayon sa katwiran ng ating malapanan. At pag nagawa natin mga bagay na yan, mga inibig ko, meron pang pangako ating malapanan. As I put it sa last verse, Psalms 91, verse 15 and 16. Maganda na po mawit na ragdok. The book of Psalm chapter 91, verse 15 and verse 16. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. Dito po sa mga awit, Kapitulo 91, versikulo 15 at 16. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking pupusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Purihin ang ating pinakamalawang. Palakpakan natin ating dakilang Diyos na buhay. At magsabing, praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating mga napanoon. Bigyan tayo ng mabang buhay. At ipakikita lagi ng ating mabait na Diyos ang kanyang pagliligtas sa oras ng iyong kapagapagan, sa oras ng kapigatian, sa oras ng mga problema, anumang mga kalamidad na ating kinaharap. Pag tayo tatawad, meron tayong Diyos na tutugon sa bawat sa atin. Diba, sa praise the Lord? Dati sa ating kinig sa reliyon, wala po tayong Diyos na maasahan. Para ang tawag natin, wala nakikinig pag matakita natin ang Diyos natin nakikita. Pero ngayon, ang Diyos natin nakita, sinasama sa Espiritu Katuhanan, tumutugon sa ating pagtawag sa Kanya. Nandun lagi ang mga pangyayang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero mga sa Pedro, sabi ng parang kasulatan, iligtas mo ako, O Panginoon, sa masamang tao, ingatan mo ako sa
at inimbitahan ang ating mga